Bah, binuksan na. Yo, kamusta kayo mga friends ko malulupet? Bukas na yung gitna. Gilid naman. Walang katapusan. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. So ngayon nga pala mga friends, gusto ko lang sabihin na binalik ko na yung langis ko sa Shell Advance Ultra. 'Di ba nagpalit tayo ng langis, nag 10W50 tayo ng Nano Moly na competition. Ngayon nagbalik ulit ako sa Shell Advance Ultra. Bakit? Nung una gandang-ganda ako sa performance ng Nano Moly. Yun nga, medyo malapot siya ng konti kaysa sa Shell Advance Ultra. Parang hindi siya ganun katunog ba? Hindi siya ganun ka stress ang makina. Parang smooth, parang ganun. Kaso nung maglaon na, napapansin ko na minsan sobrang baba ng minor. Tapos parang matagal siyang uminit, lalo na ngayong panahon, no, mga bandang December hanggang ngayong January. Tagal niyang uminit kasi nga makapal yung langis. Tapos nakaano pa tayo, big rod pa, gumagaspang. Parang nung mga bandang December, mag-e-end ng December, gumagaspang na yung takbo niya. Tapos parang sobrang lakas na ng mga kalansing niya sa makina. So parang naisip ko nung una, sa makina na kaya to, parang may tama na kaya yung mga ganto ko, ganyan ko, yung tawag dun. Naisip ko may tama na yung clutch, may tama na yung barbula, mga ganun, kasi ang lakas ng kalansing eh. Tapos nung magpapa-change oil na ako, naisip ko ibalik sa Shell kasi nga 'di ba subok naman na yung Shell, tsaka nararamdaman ko na alagang-alaga talaga ang makina ko sa Shell. So yun, ang ginawa ko, bumili ako ng Shell, tapos bumili ako ng oil filter, pina-change oil ko, pina-drain ko talaga yung Nano Moly, tapos pina-change oil ko, binalik ko sa Shell. Yun, nawala yung mga kalansing na naririnig ko. Parang umunti na lang siya, parang humina na. So ibig sabihin, nai-stress talaga yung makina ko dun sa sa Nano Moly. Nung una maganda eh, parang okay naman siya, wala naman siyang nararamdamang stress, mga ganyan. Doon na nga ako bumili sa TikTok eh, 'di ba? Yung ine-endorse ni Sir Mel. So nangyari yun nga, medyo makalansing na siya. Padalawang change oil ko ng Nano Moly, kaya hindi na ako umulit, binalik ko na lang siya sa Shell. At ngayon mas matining na ulit ang takbo niya. Wala, parang naaawa ako sa motor ko, parang hirap na hirap siya. Kaya yun, balik Shell tayo mga friends. Sayang din kasi kung hindi mo alagaan ng makina ng motor mo, walang mangyayari. Kaya dapat alagang-alaga natin siya. Yun, sa ngayon lang ulit tayo, Shell muna ulit. Yain ang mahal. Kaysa naman mag-change oil tayo pagdating ng panahon. Maganda naman yung Nano Moly, parang para sa mga hindi nagmamadali. Yun na lang, lalo na sa ngayong panahon, taglamig. Maganda siya pagka hindi ka nagmamadali. Pero pagka nagmamadali ka, yung gusto mo mainit agad ang makina mo pagka nagko-cold start, wala, Shell talaga. Performance oil. Grabe ang gabok ng motor ko. Hindi ko na nalilinis eh. Sorry Snow, hindi na kita nalilinis. Daming ginagawa eh. Kaya natin kung ilang odo na to. Lo, kala ko average fuel economy to eh. Hanip na yan, 33 no. Average speed pala. Pinakaba eh.
35k odo na pala tong motor ko. Yan. Konting review lang ngayon. 35k odo na motor ko. Walang remap. Isang beses lang nag PMS at hindi full PMS. So ang ginawa lang is throttle body cleaning at FI cleaning. Yun pa lang. Palit air filter, palit spark plug, ano pa, ignition coil. Yun pa lang naman. Tsaka battery. Yun pa lang naman napapagawa natin dito sa motor natin. At as of now 35,000 odo. Ganito siya. Aggression, response, walang nagbago. Performance, walang nagbago. May konti, pero hindi naman ganun kalala. Or hindi naman ganun kalaki ang pagbabago. So siguro ano lang siya, konting linis lang, refresh, go rebels na ulit, parang bago na ulit. Siguro ganun lang. At hindi pa tayo nakakapagpalit ng fuel filter. Hindi pa ulit tayo nakakapagpalinis ng throttle body at FI. Tapos hindi pa rin tayo nakakapag palit ng throttle cable at tensioner. Stock yan lahat. So pakinggan natin ang motor natin kung anong lagay niya sa 35,000 odo. Stop tayo dito. Pakita ko na rin sa inyo yung itsura niya. Ngayon 35k odo na siya. Yeah, itsura. Dito tayo sa kabila. Yan, itsura niya. 35k odo na sniper. Although marami nang pinalitan dyan, minodify. Tunog ng makina. $35k odo, naka pipe, no remap. Yan ang tunog. Pakinggan yung mabuti. Yan. So far alive and kicking. Ilang taon na ba to? 2022 December. So 3 taon mahigit. Yan, ganyan siya. Masarap pa rin siyang gamitin mga friends, kahit ang dami na nating binago. Yan, sa makina niya, alaga mo lang talaga sa change oil. Tingnan mo, 35,507. Trip to 7,000. Itong trip to ginagamit ko kasi ito sa carbon cleaner, kaso hindi pa ako nakapaglagay ulit. So try natin, bumili tayo dun sa Yamaha kung bukas na, kaso alas 8 pa yun 7 pa lang, 7:25. Yan, fuel economy average 44. Kasi ang sarap gamitin ng pipe, ang sarap ibanat ng ibanat, gano'n. Kaya 44 lang siya. So kapag naman chill ride, umaabot pa rin naman yan ng mga, parang nung naglokban kami, chill ride kami doon. Nireset ko yan. Ang umabot kami ng umabot yan na ang 52 kilometers per liter yon, chill ride sa Lukban. Kaya masasabi kong iba pa rin, sarap pa rin talaga siyang gamitin, matipid pa rin talaga. Kaya lang siya tumatakaw dito kasi nga ganito lagi ako yeah, ganun laging hapit kasi ang sarap tunog ng pipe ko. Halit na yan.
Laging basta nakaganto kang setup, lagi ka napapabira. Ang gaan kasi, ang gaan ng mags, tapos ang gaan ng gulong, yun. Kaya napapabira ka talaga kasi ang sarap niya talaga. Konting piga mo talagang bibigay, ganun. Kaya ang sarap niyang gamitin. So hanggang ngayon, kung narinig nyo yung tensioner natin, goods na goods pa yan. Wala pa akong binabago dyan sa makina. Tune up pa lang yan. Isang beses pa lang yan na tune up. Tapos ngayon okay lang, hindi pa na-tune up ulit. Pero hindi pa naman tune upin. Although may konting signs na pwede na siya ulit i-tune up, pero hindi ko pa siya pinapa-tune up ulit. Radiator, bago radiator natin. Hindi pala siya bago kasi matagal na pala siya. So hindi na siya stock pala, yun na lang. Hindi na siya stock. At ngayon sa ngayong panahon, maganda pa naman. Maganda gamitin RDT mga friends. Kaso nga lang medyo mahal. Halos 6.5 din na gastos ko, kasama yung anong tawag doon, cover at saka labor. Tapos yun, alagaan nyo lang talaga sa langis at saka kulan. Yun lang talaga ang sekreto mga friends. Wag nyo laging babaliwalain ang change oil at saka yung pag dadagdag ng coolant lagi. Ito ang preno ko, dapat pinapalitan na yung fluid nito eh. Kaso wala akong time. Hanip na yan, lagi na lang wala akong time. Siguro pagpunta natin ng Lipa, papacheck natin kay Boss Win kung pwede nang palitan yung yung fluid niya. Baka pwedeng palitan na lang, kahit palitan na lang muna. Medyo na rin, medyo malambot na rin siyang pindutin, parang ganun. So yun, palitan na lang natin. Yun ang mga stock sa aking parts tapos yung preno sa likod. Sa preno sa likod walang problema, napalitan na yan kasi nagpalit tayo ng brake pump. Kaso matagal na rin yun panis na yata ang brake fluid ko. Pero okay lang, nagana pa naman wag lang ipapahamak. So yun, alaga lang talaga mga friends. Sa brake pads naman natin, genuine pa rin nilagay ko. Kahit yung natin, ang brake disc natin ay palit na. So yun lang mga friends, at yun lang naman ang gusto ko ibahagi sa inyo ngayong araw. Sana may na-pick up kayo kahit papaano. So dito ko na lang tatapusin muna ang vlog ko. At yun ang kabuuan. Maganda pa ang motor ko. In short, maganda pa yung makina niya. Kaya pagka binenta natin to, pero hindi natin ibebenta, pwede pa, mabebenta pa siya ng okay pa namang price, ganun. So yun lang mga friends, maraming salamat. At may konti lang ulit akong paalala na palaging maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.